may connection ka, at meron kang mga taong nakapaligid sa'yo na kayang suportahan ang ginagawa mo. Pamilya, tauhan, abogado. Yan ang importante sa soulmate. Kaya lang, lahat ng yan, wala si Kulaong. Ano lang ang meron siya? Casper. Reklamong isinampa ni Norman Gusgusin laban sa akin. Sa reklamo ni Gusgusin, iniulat ho nito na ang address ko daw ay 12 Tokyo Camellia Home, San Pablo City, Laguna. Oh, may nagpalipad. Sino to nagpalipad? Si Makagago. O, tingnan, screenshot natin. 12 Tokyo Camellia Home, San Pablo, Laguna. Okay. Yan ang gusto kong laban. Ikaw naman. Ayan ho, ang super chat niya. Babasahin natin. Ayan, screenshot nyo. Siya ho yan. Ayan. Siya talaga yan. Mark Jason. Okay. Tutuwa ako. Makikita ho natin dito na ito ho ay isang fake account. 3 subscribers. Itong fake address na ito ang pinaniwalaan ni Norman Gusgusin. Siya ho ang may masamang intent from the beginning. Diba parang nito, baka nga mamaya ito yung nagpalipad na to baka nga kasabot ni Kulaong to dalawa lang yan, kasabot ni Kulaong or intentionally na isang gustong paglaruan si Kulaong ay nag-comment ng ganyan para magmukhang tanga. Dalawa lang yan. Imposible kasing yan ginawa ni MG. Diba? Hindi naman magpapakulay si MG doon. Hindi naman magko-comment si MG doon. Diba? Yun lang yun. Dalawa lang ang pwedeng pagpilian. Kasabot ni Kulaong or isang anti-Kulaong na gustong iligaw si Kulaong. Ganun po yun. Diba? Kasi ano yun? Kung ito, pinaniwalaan talaga to ni Kulaong, imagine niyo kung gaano ka-ob yan. Diba? Pero kung yan naman ay anti-Kulaong, yung gumawa niyan, good. Para sa akin, good yun. Bakit? Kahit pa paano, na-technical si Kulaong dyan sa ginawa niya na yan. Diba? Yun ang niyan. Yun ang nangyari dyan. Ate Maria Ira Nepomuceno, magaling talaga magbaliktad ng kwento si Inidoro. Di niya matanggap sa sarili niya na yung madalas niyang sinasabing peanut daw yung mga kinaso ni MG na back to you siya. Tama po. Oo. Yun talaga nangyari. Di ba Kuya Henry? Baka nakakalimutan ni Kulaong na may nanunog ng YT account niya. Ano yun? Minagic namin? Minagic ko? Welcome to Philippines. Lakas maka-prima pasi ni Kulaong. Siya tuloy yung walang prima pasi. Kuya Henry, lahat ng lugar, ninongongo niya yung Isabela lang na intindihan ko. Kaya pala, dyan ka din pumalpak. Ayun. Tama. Maliwanag na walang domicile home si Kulaong kasi hindi niya mai-address sa Isabela ang habla niya kay MG. O sabi niya may mansion siya sa Isabela. Ba't hindi niya pakita yung mansion niya? Ba't hindi niya, ilang araw siya dun sa Isabela, nakaka3 linggo na siya pabalik-balik doon. Bakit hindi niya maipakita yung sinabi niya pinagawa niyang malaking bahay? Wala kasi, wala yun. Kuya Henry, sino ngayon ang mawawaran at sino ang di mawawaran? Si Kulaong yung mawawaran, si MG ang hindi mawawaran. Hector Reyes, si Kulaong ang bagong member ng Team E-Tech at Bahay Jeep. Siya naman, Bahay Karo. Arvin 20, lalo nang magtatago si Kulaong sa kasulok-sulukan ng gubat niyan. Tama. Baka doon na magtaguyan sa lugar na maraming sinasabi niya na infested daw. Kuya Rinaldo, kasaysay, ano na naman reaction ni Kulaong neto? Yari, oo nga. Ate Pink Butterfly, hello po. Okay, Kulaonggoy siya. Kuya Hector Reyes, Kyle Juni, sa sobrang yabang ni Kulaong, nagmumukha na siyang ignorante. Golden Takore, malakas lang talaga mang bluff si Kulaong. Diyan niya tinatakot yung mga mamis na balak siyang ihabla. Iloy Macruz ng Turkey, hello po. Golden Takore, demanda niya din daw sa si Isabela pag dinemanda siya ni Mami Selly. Walang problema, demanda niya, di ba? Na boses ni Mingad si AC.
Okay, Golden Takore, magaling mag-edit yan, si Meme God. Oo, galing talaga. Saka napaka down to earth. The Modern Parent, next topic, ang pagbaliktad ni Monique. Hintayin natin yan. Kasi si Monique yata hindi pa napapasahod. Alam niyo po ang tao, kapag kumakalamang sikmura, tapos pinagtatrabaho, dyan po mainit ang ulo. Eh baka ma-tsempuhan ni Kulaong yan. Sabi ni Monica, I love you it. Ano nga I love you it? Okay, Kuya Henry, flat screen, yung TV ni Kulaong, hindi, yung black and white. Ate Brigera Vlogs, yeah, it happened din kay The King, wala sahod kay Kulaong. Totoo po yan. Golden Takore, bumaliktad na si Monica, bumaliktad ang sikmura sa sobrang bantot ni Kulaong. Pakalat-kalat pa, medya sa caravan. Siyempre, kulob, abay talagang nakakasulasok yun, di ba? Ate Brigera, may TV. O baka may hepa na din yan si Kulaong, Amanda Valenzuela. Mga kanils, mangungu yan si Kulaong sa kasinungalingan, sa kayabangan. Puro hangin ang lumalabas sa bibig. O, Reynaldo Kasaysay, pag nagpa-check pa yan, Boss Mac, sabihin niya sa kanya yung hospital. Pucha. Baka mamaya PGH siya pa-check up, sabihin niya kanya yung PGH. O, Cyber Ubo, kinakalat ni Kulaong, yung kumo-content sa kanya, inuubo na rin. O, at Ate Iloy, si Monica yata, wifi lang ang salary. Naku po. Okay, like naman daw po tayo, sabi ni Kuya Henry. Golden Takore, kawawang Monica at Casper, walang makukuhang sahod. Naku, parang na-cyberflame na ako Chris Del Gomez, hindi pwede yun sa korte. Kawawa ang obob na si Kulaong. Ayun. Ate Daisy Domingo, kaya dapat kasama din yan sa kulungan. Ang Casper na yan. Yun nga. Eugene Medina, di talaga dumaan sa, sa pag-read proof ng lawyer yan. Okay. Okay, terabytes dapat ang USB ni Kulaong. Kaya lang alam niyo yung tig 100 lang sa palengke. Yung 16 GB lang. Eric Obiera, ayun, Peanut. Trev Sabutal, magandang gabi po. Resting, bukang bibig ni Kulaong, may group of lawyers daw siya. Pero wala. Miss Bulabog, hello po. Ate Nim Palandicho, siya nga Panginoon daw, baka pati sa langit agawan ng pwesto si Jesus. Nako, malabo po yan. MMAA, puro chika lang niya si Ilong. Baka mansyon sa paso ang meron siya. Maria Oku, ayan God bless to you and whole family. Thank you po, Maria Oku. E-Sledge. Magdiwang tayo, talo na si Norman. Wag muna. Ala pang warrant of arrest kapag meron ng warrant of arrest, magpapalit yun si Chodor David. Nanet Tokok, o Pokak. Magtago na siya for good, not to show his disgusting face anymore. Ate Nimpa, mayaman daw ang lagayan ng gamit. Plastic bag. Except, yan, wala nang mauto sa loob si Kulaong at hindi na siya makakautang panglaya. Origi Studio, pa-shoutout idol from Iloilo, Dumanga, sarap pisilin ilong ni Kulaong. Kuya Henry, perjury is coming. Daños pervicious katuloy minu-minuto. Aray ko. Ako po, yun ang matindi. Nanet, ayan, si Ate Nanette ng London, UK. Happy hello po. Crap tita, Kulaong, patawas ka sa online tawas ni Bungo. May free towel pa? Christopher Sereno, late na ba ako, Mac? Opo. The Modern Parent, ito ang post ni Sir The Kings kanina. Mukhang babaliktad na si Monique talaga. Opo, nag-away-away nga. Eric Obiena, thumbs up naman dyan. Kay Christopher Sereno, good evening sa mga sir and ma'am and mga kahombre. Ayun. Thank you po Kuya Christopher Sereno. Para Kaisley. Tuspok na si Kulaong. Maylin Magnaye, sahod sa YouTube ang pinapangako para makapagpasahod. Kawawang mga tao yung sasahurin, kulang pa sa pangpiyansa. Paano pa sila mapapasahod? Yun nga. Mary Rose Chua, don't worry Kuya Mac, pag ikaw kinasuhan niya ni Kulaong, help kita. Thank you po. Ryan Gabiere, sabi niya Panginoon siya sa Isabela. Wala pa ako nakikitang Panginoon na mukhang singit. Eugene Medina, bilib ako sa mga supporter ni Kulaong ang titibay. Ate Nimpa, si Casper hindi pa natatauhan. Brian, 999, hindi nag-online ngayong gabi si Kulaong. Nako, dun matutulog sa NLEX yun.
G-Man Gold, tagay tayo pag nakulong si Kulaong. Ay, Kuya G-Man Gold, salamat sa pakulay mo kanina. Saka si Mr. Bituin ba yun? Thank you po. So ito, patuloy po tayo dito sa ating pinapanood na video. Mga kahombre ko. Tandaan nyo, siya ang unang nagkaso sa akin. And from the start, gusto niya na ho akong tarantaduhin. Kinikriminal niya po ako. Ito po ay sobrang kriminal. Yung tipong hindi ka man lang pumunta sa NBI, sa LTO, o kung saan man, di ba? Kaya mo nga makuha, di ba? Sa LTO, yung info ng challenger ko, di ba? Ba't hindi mo kinuha yung tunay kong info? Nakayanan mo nga kuhanin yung info ng sasakyan ko. Ito, hindi mo kayang makuha? Eh ako ay publicly available ang aking infos online. Halata na gusto niya ho akong makulong at pag nakakulong na ako, doon ako magbe-bail. So at least 2 to 3 days ako nakakulong, di ba? Dahil tinarantado niya ako at iniba niya ang address ko. Ano ho ba to? Itong address na binigay niya na fake. Ang address ho na ito ay isang house and lot for sale. Ay ano, sa San Pablo City, Laguna. At hindi ho ako dyan nakatira, mga kahombre ko. Ang mga tao na magfa-file ng complaint, magkakaso, manghahabla, dapat may idea ka kung saan nakatira, ang ihahabla mo, ang kakasuhan mo. Hindi po pwede na mag-iimbento ka na lang ng kung ano-anong address kasi may balik yan sa'yo. You will be liable later on. Para ho sa mga prosecutors dyan, lalo na dito sa Hall of Justice, Alibagu, City of Ilagan, Province of Isabela. Tapos syempre sa Parañaque, o di ba? Tapos meron din akong kaso sa Antipolo. Sana naman ho, bago sana natin tanggapin, sana may totoong factual check sa address. Nilalaro lang ng mga criminal-minded ang ganitong sitwasyon. Kumbaga, magfa-file ako, iibahin ko ang address. Di ba? Para, oo nga naman, hindi ko matatanggap yung sampina, tuloy-tuloy yung complaint, PI1, PI2, tas resolution, hindi ako nakasagot. Pero dahil kahit papano, tinutulungan ako ng mga kahombre ko, may nag-message ho sa akin nung panahon na yan. At ako'y nagpapasalamat sa iyo, kahombre ko, from Isabela. Nakatunog na ho kami, no? Kasi hindi kami naniniwala sa kanya. Sino bang maniniwala? Napakasinungaling ho ng tao na ito. Pero, natuwa naman ako, mga kahombre ko, kasi lumabas ho na totoo nung pinacheck ko na. Sa panahon ngayon, mga kahombre ko, madalas niyang sabihin ito. Pero kung halimbawa hong korte at mga dokumento na galing sa court, yan po ang address ko, baliwanag po para matanggap ko at nang masagot ko naman. Oo. Kasi pag hindi ko natanggap yan, niligaw nyo, ay madidismiss lang din ho yung kaso na yan. Kasi niligaw nyo eh. Intention yung iligaw. Hindi nila nilagay yung address ko, sasabihin lang lumipat ako. Talagang intention nila na hindi makarating para hindi ko masagot. Di ba? Kasi kung talagang may bayag yung ikinaso niya sa akin, dapat i-address niya sa bahay ko. Bakit? Takot siya sagutin. Totoo yun na last known address. Ang problema kasi, alam nila yung bahay ko. Alam nila, pinopost nga nila, kalilipat ko pa lang. Pero bakit sa last known address nila pinadala? Kasi ayaw nilang sagutin ko. Di ba? May intention yun. Kaso ho, mga kahombre ko, yung sinasabi niya, siya ang gumawa niya. Siya ang gumawa. Yes, muntika niya na po akong maisahan. Di ba? Sa totoo lang, Isabela is very far, mga kahombre ko. San Pablo City, Laguna pa ako. Imagine niyo naman, kung wala talagang isang kahombre natin ang nag-confirm sa akin at nagsabing nakita niya si Gus Gusin sa Office of the Prosecutors. Di sana, tuloy-tuloy ho yung kaso and eventually hindi ako nakapag-counter affidavit. Nang nakapaghain ho ng reklamo si Norman Gusgusin, sagaran na mga banta nito na malakas o Panginoon siya sa Isabela. Panginoon ako doon. Oo. At huwag niyong kakalimutan, ito daw ang gagawin niya sa akin at magsama daw ako ng maraming tao doon. Magkita tayo sa hearing ha. Magsama ka naman maraming bodyguard. Nako, maraming kikiliti sa'yo roon. Lugar ko yun. Imagine mo yun, Gusgusin. Lahat yan sinabi mo. Pero sa Isabela, ito lang ang ginagawa sa'yo. Boss, yung amo mo, asan? Pero, sundukan no, may-ari na no, sundukan no.
Asan yung live mo ngayon? Halika na. Andito na ako, hinahamon na kita. Hintayin kita. Hanggang alas 10 ng gabi, hayop ka. Ayun, di ba? Sakyan mo yan, hayop ka. Francis Leo Marcos. Hintayin kita, baka biglang dumating yung isang karo na sasakyan mo dito eh. Kamakailan lang yan, mga kahombre ko. Ha? Siya ho ay pinagtitripan sa sarili niyang syudad. Sa probinsya namin, mahal ako ng tao, respetado ako ng tao, ipaglalaban nila ako. Nakakatawa ka na lang, Norman Gusgusin. Wala nang maniniwala sa'yo. Si Gusgusin na may ipinilit na ang magiging venue ay sa Hall of Justice ng Rojas Isabela. Sa kadahilanang ang basehan niya ay ang kanyang di umano'y tirahan doon. At dito, mga kahombre ko, wala siyang nilagay na kahit na anong pruweba, tulad ng Barangay Certificate of Residency, Government ID showing an Isabela address, no lease contract, no utility bill, voter certification, sworn statement of neighbors, o kahit man lang patunay na for at least 6 months na siyang naninirahan doon prior sa filing. Kita mo to, Norman Gusgusin? Ang dami kong kahombre pala dyan sa Isabela. Isipin mo, isa sa mga kahombre ko, sinend din itong video na ito. Tatarong kami sa mga tao dito, wala silang kilalang Francis Leo Mangusin. Ay, Marcos pala. O, Boss MG, baka naman. Ayan yung address na binigay mo, yung sinabi mo. There's nothing in there. So niloloko mo na naman ang sarili mo, Norman Gusgusin. Eto na mga kahombre ko, ang kanyang complaint affidavit. I am the complainant in this case, known publicly as Francis Leo Marcos and also as Norman Mangusin. I am a private individual. Private individual daw siya, mga kahombre ko. Who has dedicated considerable effort to humanitarian projects and social advocacy throughout the Philippines. My commitment to integrity and public service has been unfairly undermined by the actions of the respondent. Idinedeklara mo, Norman Gusgusin, bilang isa kang private individual. Private individual ka, pero may YouTube channel ka. Biruin mo yung YouTube ko na FLM Comeback, 300,000 yung followers nun, kulang-kulang. At kumikita yun ng $4,000 monthly. Paliparan mo ako ng mga $5,000 ngayon. Ngayon, palipad mo. Pupunta ako ng Manila so ngayon. Ikukulong ko yung sarili ko doon sa kulungan ng gorilla. Oh, sama rin ako. Sasama rin si Casper, oo. Oh. Paunahan mo lang ng $500. Tapos pagpasok ko sa kulungan, tsaka mo, ito, naka-live, oh. Huwag nyo na akong gawin kung ano-ano man. Dito sa YouTube ko, masaya na ako. Hindi ko kailangan magpadala kayo sa mga Gcash ko. Hindi ko kailangan yan. Eto, supportan nyo yung YouTube channel natin. Okay na yan. Mag-super chat ka dyan. Carlito. Ayan, oh. Kahit 20 pesos, pwede na yan. Kahit Pero hindi, 20. pagkikitaan ko na rin kayo kahit fake account kasi kailangan ko ng views, kailangan ko ng watch hour, mamonetize na to, 10 na lang, 100 hour, tama, 100 plus kayo dyan, o di isang oras na ako magngangaw, monetize na channel ko, yun ang isip na di kalibre, tanga. Ikaw ay public figure dahil tumakbo kang senador, di ba? Ilang beses, and you're very proud to say this. 5 milyon bumoto sa akin, Attorney Guanzon, ha? Oo, 5 milyon. Noong 2022, Attorney, hanapin mo yan. Maraming nagmamahal sa akin. Oo. Ako papaandaran, senatorial aspirant ako, papaandaran ako ng dugyuten. Tapos sasabi mo, private individual ka? Oh, paano yun? Boss, FLM, sabi ni Makabaho, public figure ka daw, influencer. Tanga! Ano ako, nakita niyo ba ako nag-endorse? Ano ako, nag-endorse ba ako ng Pepsi, ng Osmos? Hindi ako endorser, kaya hindi ako influencer. Tanga! Paano ako naging public figure? Oo. Tolongges ka. Siguro bilang Norman Mangusin, di ba? Private individual ka. Tapos bilang Francis Leo Marcos, ikaw ay public figure. Kasi dalawa naman ang personalidad mo eh, di ba? Imagine niyo mga kahombre ko, magkaiba ho ang birth date ng isang tao lang. Magkaiba ang birthplace ng isang tao lang. Sir, bakit magkaiba yung birthday mo? Anong pakialam mo kung magkaiba birthday ko? Oh,
Eh, kung paano sabihin kung dalawa birth certificate ko? Oh. At pareho nasa korte. Kaya nga sabi ko, pumunta ka sa branch 15, RTC Manila, humingi ka ng file doon, tanga. Nang hindi comment ka ng comment ng puro kabubuhan dahil lumalabas na gunggong ka rin o kininam. Fake news din, pag narinig mo, pinaniniwalaan mo, tanga. Ang liwanag nung sinabi ko, pumunta ka ng branch 15, RTC Manila, humingi ka ng file doon dahil yan naging kaso yan. May decision doon. Para malaman mo kung ano yung decision ng korte, hindi nagpapakabo kayong pare-parehas. Hanggang ngayon, kine-question ho natin ang DFA at PSA. Bakit hanggang ngayon wala kayong aksyon na ginagawa dito? So unang litanya pa lang, kasinungalingan na agad ang kanyang complaint, mga kahombre ko, ha? Sige, abante tayo. For purposes of this complaint, I may be served with notices, blah, blah, blah. So ayan yung kanyang nilagay na address. Kasi siguro, natatakot siya, di ba, na ibigay ang kanyang pribadong address. O baka naman wala siya talagang address na maibibigay sa Isabela. Napakasinungaling mo talaga. Wala siguro talaga maibibigay na address. Kasi katulad nun, Rojas Isabela, sabi niya sa Ramon Isabela, mayroon siyang pinagawang bahay, di ba? Natandaan ko yun eh. Sinabanggit niya yan. Ramon Isabela daw, meron daw siyang mansyon. Malawak daw lupain niya doon. Eh bakit kung kani-kaninong farm siya nagpupunta? Bakit tindahan ng may tindahan ng pinagmamalaki niya? May mansyon, hindi magmamalaki ng tindahan na sari-sari store.